Pagtalakay sa El Filibusterismo, Kabanata 7, si Simon. Sa mga naunang kabanata, inilantad ni Rizal ang anyo ng kapangyarihan, mga opisyal na may titulo, mga seremonyang may awit at ilaw, at mga kautusang sinusunod kahit hindi nauunawaan. Sa Kabanata 7, hindi nagalaw ang sentro, isip na ang pinapasok. Mula sa tanong na sino ang may kapangyarihan, lumilipat tayo sa tanong na ano ang ginagawa ng kapangyarihan sa pag-iisip ng tao. Sa Kabanata 7, hindi sapat na makita ang pang-aapi. Mas mahalagang maunawaan kung paano ito tinatanggap, tinatanggihan o pinagtatakpan sa loob ng isip. Ang tagpuan at sitwasyon. Tagpuan. Ang gubat ay hindi lamang madilim, ito ay walang gitna, walang sentro, walang simbahan, walang gobyerno, walang saksi. Sa ganitong espasyo, nawawala ang mga papel na ginagampanan ng tao sa lipunan. Hindi estudyante si Basilio rito, hindi alahas at kapangyarihan si Simon. Tao laban sa konsensya, isip laban sa sugat. Ito ang uri ng lugar kung saan lumalabas ang tanong na matagal nang ikinukubli. Pag-usapan natin ang daloy ng pangyayari. Hindi agad galit ang usapan. Nauna ang alaala, nauna ang sakit. Mula sa pagkilala, umusad ang usapan tungo sa paghihiganti, edukasyon at pagbabagong panlipunan. Hindi sila nagtatalo kung may mali sa lipunan. Pareho nilang alam iyon. Ang hindi nila mapagkasunduan, ano ang tamang tugon sa maling sistema. Ang problema ay hindi kakulangan sa kamalayan. Ang problema ay paraan ng pagkilos. Ang mga tauhan bilang larawan ng lipunan. Una, si Simon. Siya ay kumakatawan sa taong mulat ngunit sugatan. Hindi na naniniwala sa dahan-dahan. Hindi na umaasa sa mabuting intensyon ng sistema. Para sa kanya, ang lipunan ay hindi na naaayos. Kailangan itong gibain. Ang kanyang limitasyon, kapag galit ang naging lente, nawawala ang halaga ng buhay. At ang sumunod ay si Basilio. Sa kabanatang ito, kumakatawan siya sa edukadong anak ng masa. Nakita ang karahasan ngunit ayaw itong ulitin. Umaasa sa kaalaman bilang lunas. Para sa kanya, ang pagbabago ay dapat may hangganan. May prinsipyo, may buhay na inaalagaan. Limitasyon niya, kapag sobrang takot sa kaguluhan, nagiging tahimik ang pagtutol. Hindi kontrabida si Simon. Hindi rin bayani si Basilio. Pareho silang biktima ng sistemang nagtutulak sa tao sa magkabilang sukdulan. Pag-usapan naman natin ang mga simbolismo sa kabanata. Una, ang sugat ni Basilio. Sa literal, ito ay bakas ng karahasan. Sa panlipunan, ito ay alaala ng hustisyang hindi dumating. Ito ang patunay na ang lipunan ay may utang na hindi binabayaran. Pangalawa, ang alok ni Simon. Sa literal, ito ay tulong at plano. Ngunit sa panlipunan, ito ay tukso ng marahas na solusyon kapag nabigo ang batas. Kapag sarado ang pintuan ng katarungan, ang dahas ang kumakatok. Ang pangatlo, ang pagtanggi ni Basilio. Sa literal, ito ay pagtanggi sa paghihiganti. Ngunit sa panlipunan, ito ay paniniwala na may ibang daan. Ngunit ang tanong, may espasyo pa ba ang ibang daan sa bulok na sistema? Ang suliranin ay hindi personal. Ito ay sistematikong nagtutulak sa tao sa pagitan ng takot at galit. Ang pananaw at paninindigan ni Rizal. Hindi sinasabi ni Rizal na mali ang magalit. Ang binabalaan niya ay ang galit na walang direksyon at hangganan. Ipinapakita niya na ang lipunang ayaw makinig, ang pamahalaang bulag sa hinaing, at ang sistemang nagpapanggap na makatao ay lumilikha ng mga Simon. Kapag patuloy mong sinasaktan ang tao, huwag kang magtaka kung balang araw ay sasagot siya. Sa kolonyalismo, hindi laging baril ang sandata. Madalas, paniniwala. Paniniwalang hindi pa kayo handa.
maghintay na lang at may mas nakakaalam. Sa ganitong paraan, ang tanong ay nagiging kasalanan, ang galit ay nagiging krimen, at ang katahimikan ay ginagawang kabutihan. Ang kabanatang ito ay paalala kung paano hinuhubog ang isip upang tanggapin ang tanikala. Sa puntong ito, tanungin ang iyong sarili. May mga sistema ba ngayon na nagsasabing para sa ikabubuti ninyo pero hindi nagpapaliwanag? May mga boses bang tinatawag na radikal para lang patahimikin? Kung ang sagot ay oo, buhay pa rin ang mensahe ng El Filibusterismo. Ang si Simon ay paalala ni Rizal na ang lipunang ayaw makinig sa tanong ay unti-unting naghahanda ng galit. At hanggat ang takot ang inuuna kaysa pag-unawa, mananatiling marahas ang sagot ng kasaysayan dahil pinili ng sistema ang katahimikan sa halip na katarungan.